Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung nakikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room. At ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Nakakabigla talaga to si BP Sara. Wala pong takot kung magsalita. Ang simple lang po yung sinasabi ni BP Sara. Itong gobyerno na to, wala po tong ginawa. No? Wala pong proyekto. Wala pong malinaw ng mga proyekto. Kaya po, paninira lang po yung ginagawa. Ayon po kay BP Sara. At yan po yung nasasaksihan natin. No? Dito po, katulad nito mga fans club po ni BBM. Tanungin mo yan. Ano nagawa ni BBM para sa mga Pilipino? Magsasalita po yan ng kung ano-ano. Mga pangako. Di ba? Ngayon, nangako na naman na magtatayo. 3 taon na kayo. Panay pangakong 20 pesos. Di ba? Okay, punta na po tayo rito sa ating mga sinabi po ni BP Sara. Isa-isahin po natin. Simple lang po itong sinasabi ni BP Sara. Ang sabi niya, kada may mga issue na malalaki, hindi kayang ipaliwanag, mahirap sagutin. Sabi ni BP Sara, kada may issue malaki na hindi kayang sagutin, sinisiraan na lang. Inisa-isa niya. Halimbawa po, nung pumutok yung issue ng budget, blankong budget, no? Pinagtanggol kahit nito ni Quezon Escudero. Anyabang pa ni Quezon Escudero no? Wala pa raw siya nababalitaan na nakasuhan o napunta sa Supreme Court. Ngayon, may nabalitaan ka na, di ba? Hindi porket wala pa. Kasi nga wala pang gumagawa niyan, Escudero. Ngayon pa lang. Ang laki po ng issue na yan. Araw-araw po tinatalakay yan. Nag-react po pati mga oligarko. Pati po mga businessman, nag-react po dyan. Nag-react po yung mga media. Pati yung mga kakampi nilang media, hindi po pinalagpas yung blanco na budget. Tapos bigla nagkaroon. Kahit na ano po pong paliwanag nila, hindi po nila nailusot yan. Paano po natigil yung pag-uusap pinggil dyan? Sinampahan po nila ng impeachment si BP Sara. Wala na po yung impeachment Naalala nyo? Pa-expire na po yung, kumbaga, yung impeachment po ni BP Sara. Hindi na po pinag-uusapan at that time kasi walang numero Pero nung pumutok po yung zero budget, yung blankong budget, tapos bigla nagkaroon ng mga numero, minadali po nila. Opo, minadali po yung impeachment. Dahil isang araw lang yan. Nagkapirmahan. Naipasa kagad. Yung mga huling araw, bago mag-recess sila, hinabol talaga yung pirmahan ng ano na yan. Kaya nga, pinagmamadali nila, hindi nila mapagmadali si Chis Escudero. Dahil kayo nga, gahol na kayo. Hindi nyo iniintindi. Kailan lang po nila inintindi? Nung pumutok po yung mga blanco sa budget. Putok na putok po yan. Talagang pinag-uusapan. Dahil hindi na nila masagot, diversion na po, ginawa na po nila si BP Sara, sinampahan na ng impeachment, para unti-unti po mamatay yung issue. Ikalawa, putok na putok din po to. Yun pong napabalita. At ngayon po, sinasabi na, dati panay pahaging lang yan Ngayon pong araw na to, teka lang, hindi ako sigurado kung ngayong araw to Titignan lang natin ang petsa. Alam ko ngayon to Ngayon, 10 hours ago. Ngayong araw na to, nagsalita po si BP Sara. Ang sabi niya, na yung meron pong issue, si First Lady,
kasama po dun sa di umano. Hindi nga nag-di umano si VP Sara di ba? Kasama niya yung na-overdose di umano na hindi talaga maiwasan na di umano na isang malaking pangalan dito sa Pilipinas, bilyonaryo, no? Na-overdose. Tapos sinasabi pa ni VP Sara, yung white substances, no? Naroon po, sinabi ni VP Sara, naroon yung pangalan ni First Lady na isa sa mga kasama. Putok na putok po yan, no? Talagang halos hindi po tinatalakay ng media, pero putok na putok. Sabi pa ni VP Sara, talagang ito po, tahasan ng sinabi ni VP Sara, na naroon yung pangalan ni First Lady. Oh. Totoo yan. Kahit po hindi binabalita ng traditional media, hindi binabalita ng mainstream media, kumalat po yan. O ano sabi ni VP Sara? Para po mabunan niya ang issue na yan, bigla nilang pinakidnap si Tatay Digong. Siyempre, ang focus na ngayon lahat po kinidnap na tsaka hinuli. Kinidnap para dalhin sa ICC si Tatay Digong. Wala nang mas lalaking issue doon. Yan na ngayon ang focus. Pero wag po kayong mag-alala kasi under investigation na po yan ng ombudsman. Wala pong fake news dito lahat Sinabi talaga yan ni VP Sara. Wala na po tayong ang source lang si Maharlika lang o yung kung si Roque lang o kung sino pa man. No? Si Vice President po mismo yung nagsasalita nito. At yan po mga Vice President, meron pong access yan sa mga impormasyon na ganyan. No? Kaya hindi na po to. Talagang palaban po to si VP Sara natin. Okay. Mahirap pong mahirap pong sagutin yun. Dahil po yun Vice President ng Pilipinas yan. Hindi basta-basta magbibintang yan nang walang pinagbabatayan. Ngayon lang po talaga tinukoy si First Lady na isa sa mga napabalita na kasama doon. At ang nagsalita po niyan si Vice President po ng Pilipinas. Kaya hindi na po mai-ignore yan Pagkatapos po niyan, yun na nga. Sanay na po si VP Sara. Alam niyo po, hintayin natin bukas si Auntie Claire kung paano nila sasagutin yan. Direkta na, pinangalanan na ni VP Sara, wala nang paligoy-ligoy. Kasi, grabe po sila no? Talagang ang atake, walang humpay Alam niyo po, ang kalaban po ng mga Duterte, mainstream media, sangkatutak na mga survey company, sangkatutak na ayan pong mga oligarko, no? Loyalista, dilawan, nagsama-sama na, mga makabayan lang, sama-sama na para atakihin yung mga Duterte. Single-handedly, kinakaya sila lahat ni VP Sara. Yan po ang tunay na leader. Dinirekta niya. Ngayon, para po mawala po yung issue, yan po ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kinidnap. Ayon po sa salita mismo ni VP Sara. Wag na natin, hindi naman tayo mga abogado Sa termino po yung abogado dyan Pero tayo pong mga pangkaraniwang tao na hindi po tayo abogado, ayon po sa mga abogado, para maunawaan natin, kinidnap si Tatay Digong at may mga makakasuhan na po. Di ba? Nasa ombudsman na po yung mga ebidensya ng sinagawa ni Amy Marcos na pag-iimbestiga. Yan yung mga tunay na pag-iimbestiga. Okay, kinidnap. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Mary Flena, VP Sara, ilabas mo na lahat ng mga nalalaman mo para malaman ng mga mamamayang Pilipino. Pahayag naman ni Dayu, hindi pala fake news ang pagkawala ni Liza Marcos, kaya pala mabilis ang kidnapang si PRRD para mapagtakpan lang ang issue. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Alia Rodriguez, hindi magsasalita yan si VP nang walang patunay. Nakakahiya itong first family na ito, puro kabanggegan ang inaatupag. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.